Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's video, DepEd, iimbestigahan ng Kamara sa darating na January. Dahil sa controversial na unremitted o hindi niremit na 5.55 billion. Guys, napakalaking pera. Pera ng mga teacher to na dinidak nila, 'di ba? Pag tayo sa mga private, 'di ba? Yung SSS, ito yung counterpart nito. Tapos yung PhilHealth at Pag-ibig. Yan ang iimbestigahan. So ayon sa Business World, House to Prove DepEd Juice. Sabi dito guys, the House of Representatives will prove the Department of Education o DepEd after it failed to remit a total of 5.55 billion in premium contribution and loan amortization deducted from salaries, teachers, and non-teaching personnel. So itong si Congressman Roman T. Romulo, who heads the House Basic Education and Culture Panel, told the Business World in a Viber that Mr. Romulo said the House Committee will invite the hearing the involved agencies, including DepEd, PhilHealth, HDMF, o Pag-ibig, to clarify the issue unremitted amount. Tapos sabi pa dito, we will target on the second work week of January 2024. Yan. Give time to send invitation to the concerned agency. He said, when the hearing will start. Mr. Romulo said the committee will take action or propose solution based on the explanations and clarifications to be obtained from the probe. It's on 2022 annual report ng COA, guys, Commission on Audit, flagged the Education Department failing remit taxes, insurance, contribution, and loans payment totaling of 5.55 billion and 4.47 billion, which is for the government service insurance or GSIS contribution, teachers and others DepEd staff might face penalties, reduced benefits, and unwarranted interest, said COA. Yan guys, di ba? So napakalaking halaga. 5.55 billion, di ba? Mga sweldo to. Kaya nga sabi ng mga influencer, di ba, sila Rendon Labrador, di ba? Kawawa yung mga teachers. Kasi nga naman, di ba? Dinididak yan. Every time na sumasahod sila, nakadeduct na kagad yan. Tax yan, di ba guys? Tatanggalin na para doon sa kanilang contribution. Tapos malaman-laman mo na kung ikaw ay teacher, hindi pala na-remit, di ba? Hindi na masakit daw. Paano kung gusto mong mag-loan at kailangan mo? Pero kasama ka pala doon sa unremitted. Wala na, hindi ka na makakapag-loan. Kailangan mo nang bayaran yun. Di ba? Yun ang masaklap doon. Kasi alam ng mga teachers na nagbabayad sila, kinakaltasan sila, tapos ganun malaman mo sa balita na wala. Kaya tama to guys na kailangan nilang i-prove. At lahat ng mga opisyal. So, sino ba may hawak ng DepEd? Wala nang iba kundi si Sara Duterte. So, isa na naman problema nito ni Sara. Di ba guys, hindi pa tapos yung confidential fund niya, eto na naman. Ang matindi nito, nag-plug kasi ito ng COA. So, kailangan itong patunayan. So, hindi pa naman to guilty guys. Kaya nga ipapatawag sa Kongreso nitong si Romulo, Roman Romulo ng Pasig. Di ba? Para imbestigahan ulit. Guys, patama na naman to kay Sara. Kailangan na naman itong i-prove na kung ano ang nangyari dyan kasama yung mga opisyal ng DepEd, mga staff, at kailangan may maparusahan dito pagka nagkataon na talagang guilty sila. Diba? Kasi ito sinasabi natin, diba? Na itong si Sara Duterte na matulog na tatakbo sa 2028 at malakas daw, sabi ng mga DDS na pag tumakbo,
na kailangan ngayon pa lang makikita na natin yung kanyang mga resibo, di ba? Kasi binigyan siya ng malaking obligasyon, trabaho ni Bongbong Marcos bilang DepEd Secretary. Kasi yan ang pinakamalaking may budget sa ating gobyerno, yung DepEd, guys. Magkano yan? 750 billion kada taon. Mga ganyan, patas pa ng patas. Kailangan magpakita muna siya ng gilas dito, di ba? May makita muna tayo kung ano. Ako personal nakikita, wala pa, guys. Eh. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Si Isko, hindi siya Deputy Secretary, siyang mayor. Diba? Sa pangalawang taon hanggang pangatlo, may naipatayo na siyang mga world class na public school na may aircon, 10th floor. Ngayon na may natapos na isa yung Manila Science. At yung dalawa na lang, malapit na. Kasi yun namang problema talaga, basic problem ng ating education, di ba? Kulang sa building schools, mga eskwela, di ba? Kulang sa teachers, di ba? Sa materials, di ba? Meron ding na plug dyan, di ba? Yung undelivered na materials, 3.3 billion naman yun. Iba pa yun, guys. Kaya kailangan talaga nilang imbestigahan kasi hindi to biro. Lalong-lalo na nakasalalay dito yung mga estudyante at mga teachers. Na dapat sa napapakinabangan na at may natutunan na yung mga bata at na ano na sa education, nag-i-improve na ang ating education. Eh ganito pa yung nangyayari. Puro na lang skandalo, guys, di ba? So, yun sana muna, patunayan muna ni Inday Sara. Kahit ako, kung makita natin sa kanya na ano siya, guys, na mag-i-improve at talagang magpapakitang gilas siya sa kanyang binigay na obligasyon ni Bongbong Marcos na at inatasan siya ng ating gobyerno. Magpakitang gilas muna siya. Hindi sa yung lahat na lang nakikisaw-saw siya, di ba? Sa ICC, nakikisaw-saw siya. Sa PISTOC, nakikisaw-saw siya. Unahin niya muna kasi ito yung pangunahing binigay na trabaho sa kanya. Although sinasabi na iba, member siya ng NTL, kapayahan mo na yan. Marami namang may national security naman tayo council, di ba? May mga police, militar. Tutukan niya muna to kasi kung sinasabi nila natatakbo to sa 2028 at wala tayong nakikitang improvement at panay skandalo, di ba? At panay ganito nangyayari, puro plug sa COA, wala. Makikita ng taong bayan yan. Hindi mo pwedeng lakuin ng taong bayan. Malayo pa ang 2028. Diba? Malayo pa. Kaya dapat ngayon nakikita na natin yung mga resibo niya. Pero kung wala siyang magiging resibo, wala. Diba? Paano mo iboboto na wala namang nangyari sa kanyang panunungkulan bilang DepEd? At pangalawang mataas pa siya sa ating bansa. Na ngayon nakikita natin, di ba? Sa policy ni BBM, kumukontra pa siya, di ba? Sa West Philippines, hindi natin siya marinig. Kung sa PISTOC, kumukontra din sa marami. Kaya hindi siya nakaka-focus, guys, sa kanyang unang trabaho sa DepEd. So tayo, nag-observe lang tayo. Sa ngayon, wala pa talaga, kahit ako wala akong makita. Kayo, guys, malaya kayong mag-comment. May nakita na ba kayong improvement sa education? Bukod sa mga skandalo na to, di ba? At ang masaklap nito, yung nakaraang administrasyon, tatay din yan. In fairness sa kanya, kung hindi naman nangyari lang sa panahon niya pero nasakop niya, di dapat pag-upo niya noong 2022 last year, di ba? July, inupuan niya na kagad to. Sinolve na, sana hindi to pumutok sa kanya. Natural sa yung tatamaan dahil siya na yung nakaupo, siya na yung head. Ano, sisisi niya yung dati, tatay niya yung tatay niya yun eh. Di ba si Briones ang nilagay dyan, ang nag-appoint tatay niya, administrasyon ng tatay niya, si Digong. Di ba? Paano niya sisisihin yun? Di parang sinisinyal sa sarili niya dahil tatay niya yun. Yun ang sinasabi natin. Sana more on action, more on improvement sa education, bago siya sumausaw sa mga ibang usapin. Kaya wala pa, malayo pa sa katotohanan na sa kanyang trabaho pagiging DepEd ay may nag-i-improve. Wala pa. Kung meron, guys, i-message nyo ako para may vlog natin dito na may nag improve na. Sana yun lang tutukan na talagang basic na kanya talagang trabaho yan. Kakulangan sa eskwelahan, kakulangan sa teachers, sa education materials, para wala na tayong narinig ng mga ganitong mga skandalo. Di ba, mayroon ding laptop scandal, di ba? Ang dami, di ba? Ang dami pa mga problema sa education. Imbis na pasulong tayo, paatras.
Kasi puro controversial, corruption ang nangyayari. Alright? So kayo guys, ano sa tingin nyo? Okay na sa inyo si Sara para sa 2028? O kailangan nyo pa ng resibo? Di ba? So, hanggang dito na lamang po ba yung susunod niyo. Thank you very much.